Values Education 8, Term 1, Learning Competencies 7A, naiisa-isa ang mga paraan ng sariling pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa pamayanan ayon sa kakayahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang kaugalian na makatutulong hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating pamayanan. Ito ay ang pag-iimpok at pagtitipid. Ano ang pag-iimpok? Ayon sa Britannica.com, ito ay tumutukoy sa ating kakayahan na magtabi ng bahagi ng ating pera o kita o income upang may magamit tayo sa mga darating na panahon. Ayon naman sa Cambridge Dictionary, ang pagtitipid ay ang maingat na pamamahala at paggamit ng salapi at mga yaman o resources upang makaiwas sa pag-aaksaya at tiyakin na ang mga ito ay magtatagal. Ito ay ang matalinong paggamit ng ating salapi at mga gamit para hindi ito agad maubos. Hindi ito kuripot. Ito ay pagiging responsable. Ngayong malinaw na sa atin ang kahulugan ng pag-iimpok at pagtitipid, mahalagang makita naman natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Oo, magkahawig sila. Pareho silang nakatutulong upang makaipon at maging responsable. Pero magkaiba ang layunin, saklaw at paraan kung paano sila ginagawa sa araw-araw. Tingnan natin kung paano naiiba ang pag-iimpok at pagtitipid sa bawat isa. Unahin natin ang layunin o dahilan kung bakit ginagawa ang pag-iimpok at pagtitipid. Ang pag-iimpok ay ginagawa upang magtabi ng pera para sa hinaharap. Maaring ito ay paghahanda para sa emergency o para makabili ng mahalagang bagay gaya ng gamit sa paaralan. Samantala, ang pagtitipid ay may layuning maiwasan ang pag-aaksaya at gumamit ng matalino ng mga bagay o yaman o resources. Ibig sabihin, ito ay disiplina sa araw-araw para mas tumagal ang mga resources natin. Ngayon, tingnan naman natin ang mga saklaw o bagay na sakop ng bawat konsepto. Sa pag-iimpok, ang pangunahing saklaw ay salapi o kita. Ito ang perang tinatabi, iniipon at hindi ginagastos agad. Pero sa pagtitipid, mas malawak ang saklaw. Hindi lang ito pera. Kasama dito ang pagkain, tubig, kuryente, gamit at pati oras. Lahat ng ito ay yaman na dapat gamitin ng maayos. Sa mga halimbawa naman, ang pag-iimpok ay makikita sa mga gawain tulad ng paglalagay ng pera sa alkansya o pagdedeposito sa bangko. Ito ay mga aktibidad na nagpapakita ng layuning maghanda para sa kinabukasan. Sa pagtitipid, makikita naman ito sa mga gawaing pagpapasya na hindi bumili ng hindi kailangan, pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit, o pagbaon ng pagkain kaysa gumastos sa labas. Ipinapakita naman ito ang maingat na paggamit ng yaman. Ngayon na alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng pag-iimpok at kung paano ito naiiba sa pagtitipid, tatalakayin natin ang mga praktikal na paraan kung paano natin magagawa ang pag-iimpok. Bilang mga kabataan, maaaring hindi pa malaki ang halaga ng pera na mayroon kayo. Pero kaya pa rin ninyong magsimula ng maliliit na hakbang. Sa mga susunod na slide, tatalakayin natin ang mga simpleng paraan na maaari mong gawin para magsimulang mag-ipon ngayon. Isa sa mga unang hakbang sa pag-iimpok ay ang pagsubaybay sa ating mga gastusin at ipon. Subukan mong gumawa ng simpleng talaan, pwedeng sa notebook o cellphone, kung saan ilalagay mo araw-araw kung saan napupunta ang baon mo. Isulat ang binili mong pagkain, pamasahe at iba pa. Isama mo rin ang anumang halaga na hindi mo ginastos at naitabi. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan ka pwedeng magtipid at gaano ka nakaraming naipon. Minsan, doon mo lang marirealize na kahit barya lang ang natitira araw-araw, pwede na pala itong lumaki kung regular mong na iniipon. Mas nagiging masigasig tayong mag-impok kapag alam natin kung para saan ito. Magkaroon ng malinaw na layunin o goal. Halimbawa, pambili ng school supplies, regalo sa magulang, bagong gamit, o simpleng treat sa sarili. Mas madali kang makakapagpigil sa paggastos kung lagi mong naiisip ang goal mo. Pwede mong ilagay ito sa papel o i-drawing ang goal mo at idikit sa alkansya para maging paalaala araw-araw. Kung may talento o kaalaman ka na pwedeng pagkakitaan, gamitin ito. Maaaring magbenta ng mga lumang libro, laruan, o school supplies na hindi na ginagamit. Kung mahilig ka sa crafts, subukang gumawa ng bookmarks, bracelets,
o personalized keychains na pwedeng ibenta sa classmates mo. Sa bakasyon o weekends, pwede kang tumulong sa mga kamag-anak o kapitbahay. Halimbawa, magbantay ng tindahan o mag-alaga ng bata kapalit ng konting bayad. Anumang kita mo, kahit maliit, pwedeng itabi bilang ipon. Sa panahon ngayon, maraming bangko at pawn shops ang may alok na micro savings para sa mga estudyante. Kadalasan, ₱50 lang ang kailangan para makapagsimula. Kailangan mo lang ng student ID o school certificate bilang requirement. Kapag may account ka, hindi lang ligtas ang pera mo, kundi may chance pa itong lumaki dahil sa interes. Mas mainam ito kaysa nakatambak lang ang pera mo sa alkansya dahil mas secure ito at mas organized. Habang maaga, matutong humawak ng sariling pera sa tamang paraan. Ngayon ay titingnan naman natin ang ilang praktikal at matalinong paraan kung paano maisasabuhay ng isang mag-aaral na katulad mo ang pagtitipid. Tandaan, ang pagtitipid ay hindi lang tungkol sa hindi paggastos. Ito ay tungkol sa pagiging responsable at matalino sa paggamit ng mga bagay at pera. Ang pagdadala ng baon mula sa bahay ay isang malaking tipid sa araw-araw. Bukod sa mas ligtas at masustansyang pagkaing inihanda ng magulang, nakakaiwas ka rin sa tukso ng pagbili ng mamahaling pagkain sa labas. Sa ganitong paraan, nasasanay kang gumastos lamang sa mga kinakailangan. Kapag may sarili ka ring tumbler, makakaiwas ka sa pagbili ng bottled drinks o soft drinks na mahal at hindi rin mabuti sa kalusugan. Kung araw-araw tayong bumibili ng merienda o tanghalian sa labas, hindi natin namamalayan na lumalaki ang ating gastusin. Halimbawa, kung araw-araw kang bumibili ng ₱50 na pagkain, sa loob ng isang linggo ay ₱250 na agad ang nagagastos mo. Kung magbabaon ka mula sa bahay, hindi lang ito makakatipid, mas masustansya at ligtas pa ito para sa iyong kalusugan. Bago bumili ng bagong ballpen, notebook o anumang gamit, siguraduhing ubos na o sirang-sira na ang luma. Halimbawa, ubusin muna ang tinta ng ballpen bago bumili ng bago. Sa ganitong simpleng paraan, natututo kang maging masinop o hindi mapag-aksaya. Minsan kapag may gasgas o konting sira ang gamit natin tulad ng bag o sapatos, agad tayong gustong bumili ng bago. Pero kung gagamitin pa natin ito hanggang sa tuluyan ng masira, mas makakatipid tayo. Huwag agad palit ng palit. Maging mapagmatsyag sa tunay na pangangailangan. May mga bagay na gusto lang natin pero hindi naman talaga kailangan. Maaaring nauudyok lang tayo ng uso o dahil may nakita tayo sa social media, gaya ng mamahaling sapatos, gadgets o accessories. Sa bawat desisyong bumili, itanong natin, ito ba ay kailangan o luho lang? Kung luho lang, baka mas mabuting ipagpaliban o wag nang ituloy. Isama na rin dito ang bisyo tulad ng paninigarilyo, pagsusugal at pag-inom na hindi lamang magastos kundi mapanira rin sa buhay. Ang tunay na pagtitipid ay may kasamang pagpili ng tama at mahalaga. Ang pagbili ng tingi-tingi ay kadalasang mas mahal kaysa sa maramihan. Halimbawa, ang isang sachet ng shampoo ay maaaring mas mahal kung susumahin kumpara sa isang bote. Pero tandaan, mamili lang ng maramihan kung tiyak na magagamit lahat para maiwasan din ang pagsasayang. Kung may sapat na budget, mas mainam na mamili ng maramihan lalo na sa mga gamit sa bahay tulad ng bigas, canned goods, sabon at iba pa. Mas mura ito sa kabuuan kumpara sa paisa-isang pagbili. Siguraduhin lang na magamit lahat upang maiwasan ang pagsasayang. Ang impulsive buying o padalos-dalos na pagbili ay isang malaking kalaban ng pagtitipid. Maaaring nakakita ka ng cute na item sa mall o online, tapos bigla mong binili. Magandang gawing ugali ang maghintay ng isang araw o 2 araw bago bumili. Kung gusto mo pa rin ito pagkatapos ng ilang araw, baka kailangan mo nga ito. Pero kung hindi mo na siya hinahanap, ibig sabihin ay hindi talaga ito mahalaga. Ang impulsive buying ay isang ugali na kailangang iwasan. Bago gumastos, tanungin muna ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi naman, maghintay ng ilang araw, baka sa huli ay mapagtanto mong hindi mo pala ito kailangang bilhin. May mga gamit na maaring i-repair pa sa halip na itapon agad. Halimbawa, kung sira ang zipper ng bag o medyas na may maliit na butas, subukang ayusin muna bago bumili. Bukod sa mas matipid ito, natututo pa tayong maging masinop at maparaan.
Ang kakayahang magpahaba ng buhay ng gamit ay nagpapakita ng katalinuhan at pagmamalasakit sa kapaligiran. Sa panahon ngayon, maraming bagay ang makukuha natin ng libre. Maraming e-books, tutorials, at study materials online na hindi mo kailangang bayaran tulad ng video na ito. Kung may public library o libreng wifi sa barangay, pwede mo rin itong samantalahin para sa pag-aaral. Kung may libreng wifi sa barangay, libreng school supplies, o health services mula sa LGU, gamitin ito. Hindi ito pagiging kuripot, kundi pagiging praktikal. Tayo ay pinagkakalooban ng mga serbisyong ito para matulungan tayong makatipid. Hindi lang pera ang kailangang tipirin. Ang kuryente, tubig, oras, lahat ito ay mahalaga. Halimbawa, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit, isara ang gripo habang nagsisipilyo, at gumamit ng oras ng epektibo. Sa pagiging maingat sa maliliit na bagay, nakakatipid tayo sa mas malalaking paraan. Ito ay tungkol sa matalinong paggamit ng kuryente, tubig, papel at iba pang yaman. Ang pagtitipid ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mundo. Sa kabuuan, ang matalinong pagtitipid ay hindi nangangahulugang paghihirap. Ito ay tungkol sa disiplina, pagpapasya at pagiging responsable. Kung may papakita natin ito ngayon habang bata pa tayo, mas magiging handa tayo sa mas mahirap na hamon ng buhay sa hinaharap. Ngayon na alam na natin ang kahulugan at pagkakaiba ng pag-iimpok at pagtitipid, tanungin natin ang sarili, bakit mahalaga ang dalawang ito sa ating buhay bilang kabataan? Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang mga simpleng hakbang ng pag-iimpok at pagtitipid ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan, sa ating ugali at sa ating pamayanan. Tingnan natin ang apat na dahilan kung bakit mahalaga itong pagtuunan ng pansin. Una, nakapaghahanda ka para sa kagipitan at sa kinabukasan. Kapag may ipon at marunong magtipid, hindi ka basta-basta natataranta sa oras ng pangangailangan. May mauhugot ka sa biglaang gastos at may nabubuong tiwala sa sarili. Ito rin ay unang hakbang sa pag-unlad. Sa maliit na paraan, pinaghahandaan mo na ang kinabukasan. Ikalawa, naiiwasan ang pag-aaksaya at napapangalagaan ng likas na yaman. Ang pagtitipid ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa tamang paggamit ng lahat ng resources. Kung marunong tayo magtipid sa pagkain, tubig at kuryente, nakatutulong tayo sa kalikasan. Ang simpleng pagtitipid ay may malawak na epekto sa mundo. Ikatlo, nauhubog ang disiplina at responsableng pagpapasya. Ang pagpili kung kailan gagastos at kailan magtitipid ay nagsasanay sa atin na maging disiplinado. Hindi lahat ng gusto ay kailangang bilhin agad. Kapag nasanay tayong maghintay at magplano, natututo tayong maging matalino sa buhay. At ikaapat, mas madali kang makatulong sa iba at umunlad bilang tao. Kapag marunong kang mag-impok at magtipid, hindi lang sarili mo ang nakikinabang, pati pamilya, kaibigan at pamayanan mo. May naiaambag ka sa mga gawain o tulong pinansyal. At higit pa rito, nagsisimula ka ng umunlad, hindi lang sa pera, kundi sa ugali at pananaw sa buhay. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Habang natututo tayong mag-ingat sa paggastos at mag-ipon, dumarami rin ang pagkakataon nating makatulong sa iba. Kapag may naitatabi tayo, mas may kakayahan tayong tumugon sa pangangailangan ng kapwa sa panahon ng sakuna, sa proyekto ng barangay, o kahit sa simpleng pagtulong sa isang kaibigan. Sa ganitong paraan, ang disiplina mo sa pera ay nagiging ambag mo sa kabutihang panlahat. Hindi lang ito personal na tagumpay. Ito ay pagkilos para sa pag-unlad ng pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mahalagang gawi hindi lamang upang matugunan ang pansariling pangangailangan, kundi upang makapag-ambag sa kapakanan ng iba. Sa pamamagitan nito, nauhubog ang disiplina na pangangalagaan ng kalikasan at napaghahandaan ng kinabukasan. Ngayong naunawaan na natin ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok, sana ay maisaisip natin na hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay disiplina sa sarili, malasakit sa kapwa, at paghahanda sa hinaharap. Para sa pagninilay, sagutin ang tanong na ito. Sa anong mga paraan mo nasasayang ang iyong mga resources gaya ng oras, pera o gamit? Minsan,
Hindi natin namamalayang nasasayang na pala ang mga bagay na may halaga. Ito ang tamang panahon upang magnilay. Paano natin maigsasagawa sa araw-araw ang tamang pagtitipid at pag-iimpok? Para sa paglalapat, simulan ngayong linggo ang iyong sariling simpleng budget plan. Ilista ang mga gastusin mo at itala kung saan ka maaaring magtipid. Magtakda ng maliit na halaga na iyong iipunin at ilagay ito sa isang envelope, alkansya o kahit sa isang kahon. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi nagsisimula bukas, kundi ngayon. Gumawa ng simpleng plano at subukang panindigan ito sa loob ng isang linggo. Maliit man ang simula, ito ay malaking hakbang tungo sa responsableng pamumuhay. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagtitipid ay nangangahulugang lubusang pag-iwas sa paggastos kahit sa mahalagang bagay. Ito ay mali. Ang pagtitipid ay hindi pag-iwas sa lahat ng gastos, kundi ang matalinong paggastos. 2. Ang pagdadala ng sariling lalagyan ng tubig ay isang halimbawa ng matalinong pagtitipid. Ito ay tama. 3. Ang pag-iimpok ay tumutukoy sa paglalaan ng bahagi ng pera o bagay para sa hinaharap. Ito ay tama. 4. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay tanging para sa sariling kapakanan lamang. Ito ay mali. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay nakatutulong hindi lang sa sarili, kundi pati sa ibang tao. At 5, ang pagiging matipid ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit sa kalikasan at sa pamayanan. Ito ay tama. Bago tayo magwakas, nais kong pagnilayan mo ang tanong na ito. Paano kaya ibibigay ng Diyos ang mga kahilingan mo kung ang mga simpleng biyaya galing sa Kanya tulad ng pagkain, papel o oras ay inaaksaya mo? Values Education 8, Term 1, Learning Competencies 7B, na ipaliliwanag na ang sariling pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa pamayanan ay aktibong pakikibahagi sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Natutuhan natin sa nagdaang aralin na ang pag-iimpok ay ang kusang loob na pagtatabi ng bahagi ng iyong salapi o kita para sa darating na panahon. Ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa paghahanda para sa kinabukasan. Kahit maliit, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking tulong ito sa panahon ng pangangailangan. Ang pagtitipid naman ay may kinalaman sa matalinong paggamit ng anumang mayroon ka, pera, pagkain, kuryente, tubig at iba pa. Hindi ito pagiging maramot, kundi pagiging wais. Iniisip natin kung kailan, saan at paano dapat gastusin o gamitin ang yaman na mayroon tayo. Natutuhan din natin sa nagdaang aralin ang kahalagahan ng pag-iimpok at pagtitipid. Una, dahil dito, nakakapaghanda tayo para sa kagipitan at kinabukasan. Ang ipon ay parang payong sa panahon ng ulan. Hindi mo laging kailangan, pero kapag dumating ang sakuna, andyan ito para sumalo. Kapag natuto tayong magtabi, kahit kaunti lang, unti-unti tayong nagkakaroon ng panatag na loob sa hinaharap. Dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, naiiwasan ng pag-aaksaya at napapangalagaan pa ang likas na yaman. Ang pagtitipid ay hindi lang sa pera. Kapag iniingatan natin ang pagkain, tubig at kuryente, tumutulong tayo sa kalikasan. Bawat simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya ay may positibong epekto sa mundo. Pangatlo, nahuhubog ang disiplina at tamang pagpapasya. Sa pagpili kung kailan gagastos at kailan magtitipid, nahahasa ang ating disiplina. Hindi lahat ng gusto ay kailangang bilhin. Kapag marunong tayong maghintay at magplano, natututo tayong maging mas responsable. At ikaapat, dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, mas nagkakaroon tayo ng kakayahang tumulong at makiisa sa kapwa. Ito ang pinakamahalagang punto ngayong araw. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi lang para sa sarili. Kapag may naipon tayong pera, lakas at resources, mas nagiging handa tayong tumugon sa pangangailangan ng iba. Isang kaklase ang biglang nagkasakit, may maiaambag tayo. May kalamidad na dumating, may maibibigay tayong tulong. Ang simpleng disiplina sa paggastos ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na malasakit at pakikibahagi sa pamayanan. Hindi lang ito tungkol sa kung anong mayroon tayo, kundi kung anong maibabahagi natin ngayon. Kaya ngayon, titingnan natin ang ilang mga kwento, mga simpleng sitwasyon kung saan ang pag-iimpok at pagtitipid ay naging daan upang makatulong sa iba.
Dahil laging pagkain mula sa bahay ang baon ni Armin, malaki ang natitipid niya at madalas ay may natitira sa kanyang baon. Iniipon niya ang mga ito sa isang garapon. Isang araw, nabalitaan niyang nasunugan ang isa niyang kamag-aral. Agad siyang nag-abot ng tulong mula sa kanyang ipon. Mga tanong. Una, paano nakatulong ang kanyang pag-iimpok at pagtitipid sa kanyang sitwasyon? Dahil sa kanyang pag-iimpok at pagtitipid, nagkaroon siya ng ipon na agad niyang nagamit para makatulong sa kaibigan o kamag-aral niyang nasunugan. Ikalawa, kung hindi siya nag-impok o nagtipid, ano kaya ang magiging kalagayan niya? Maaaring wala siyang maibigay na tulong o makakaramdam siya ng panghihinayang o guilt dahil hindi siya nakatulong. At ikatlo, paano ito naging anyo ng aktibong pakikibahagi sa pamayanan? Sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, si Armin ay naging bahagi ng solusyon sa problema ng komunidad. Ipinakita niya ang malasakit at pagkakaisa. Masinop si Levi sa kanyang mga gamit. Hindi siya agad bumibili ng bago hanggang nagagamit pa niya ang luma. Matipid din siya sa paggamit ng kuryente at tubig. Sa klase nila, may proyekto silang kailangan ng pondo para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Si Levi ang unang nagbigay mula sa sarili niyang ipon. Mga tanong. Paano siya nakatulong dahil sa kanyang pagtitipid? Dahil sa kanyang pagtitipid, may natira siyang pera na hindi niya ginastos sa mga hindi mahalagang bagay. Kaya't kaya niyang magbigay ng donasyon para sa proyekto. Ikalawa, ano ang ipinapakita ng kanyang ginawa tungkol sa pagiging bahagi ng lipunan? Ipinapakita na kahit estudyante pa lang, may magagawa na tayo para sa kapakanan ng iba. Si Levi ay responsableng mamamayan. At ikatlo, paano mo maikokonekta ang kanyang ginawa sa kabutihang panlahat? Sa simpleng paraan, ang kanyang pagtitipid ay naging daan para makatulong sa mas marami. Hindi lang siya nagtipid para sa sarili, kundi para rin sa ibang tao. Nagkasundo ang magkakaibigang sina John, Connie at Sasha na umiwas sa luho, walang milk tea, online shopping o gala. Sa halip, pinag-ipunan nila ang pambili ng school supplies para sa mga batang kapos sa kanilang lugar. Mga tanong, ano ang naging epekto ng sama-samang pagtitipid ng magkakaibigan sa kanilang komunidad? Dahil sa kanilang pagtitipid, nakabili sila ng school supplies para sa mga batang kapos. Nakatulong ito sa edukasyon ng iba at nagbigay ng inspirasyon sa komunidad. Ikalawa, paano naging paraan ng aktibong pakikilahok sa lipunan ang ginawa nila? Ipinakita nila na ang pagtitipid ay hindi lang personal na desisyon, kundi isang hakbang para makibahagi sa pag-unlad ng iba. Naging ehemplo sila ng kabutihang panlipunan. At ikatlo, kung hindi sila nagtipid, makakagawa ba sila ng ganitong kabutihan? Marahil ay hindi, dahil ang pera ay nauubos sa mga pansariling luho. Ang kanilang kakayahang tumulong ay resulta ng desisyong umiwas sa mga hindi kailangang gastos. Tulad ng nais ipahiwatig sa atin ng tatlong sitwasyon na ating tinalakay, ang pag-iimpok at pagtitipid ay para sa kabutihang panlahat. Bakit? Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Kapag nag-iimpok at nagtitipid tayo, akala natin para lang ito sa sarili. Pero kung iisipin, ito rin ay may mas malawak na epekto. Para rin ito sa ibang tao. Ikalawa, nakakatulong ito para magkaroon tayo ng kakayahang tumugon sa pangangailangan ng iba. Kung may naitatabi tayong pera, mas may kakayahan tayong tumulong sa nangangailangan. Sa simpleng paraan, nagiging tulay tayo ng pag-asa para sa iba. Ikatlo, sa panahon ng sakuna o emergency, ang may ipon ay mas handang tumulong. Kapag may dumating na trahedya, hindi na kailangang manghiram o malito. Dahil may ipon ka, mas mabilis kang nakakakilos para tumulong. Ikaapat, ang hindi pag-aaksaya ng resources ay nakatutulong sa pamilya at kalikasan. Ang pagtitipid sa tubig, kuryente at pagkain ay hindi lang nakakabuti sa bulsa. Nakakatulong din ito sa kalikasan at sa iba pang gumagamit ng mga ito. Ikalima, ito ay isang anyo ng aktibong pakikibahagi sa ikabubuti ng pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi passive na gawain. Ito ay isang paraan ng pakikibahagi. Tahimik man pero may malalim na epekto sa paligid natin. At ikaanim, isa itong konkretong paraan ng pagiging responsableng mamamayan. Sa bawat hakbang ng pagtitipid at pag-iimpok, nauhubog tayo bilang mamamayang may malasakit,
sa sarili, sa iba, at sa buong bayan. Ngayon, pag-isipan ninyo ang natutuhan ninyo ngayong araw. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lang pala tungkol sa sarili, kundi tungkol din sa pagtulong sa kapwa. Ano ang mga simpleng paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na kaya mong simulan ngayon? At paano ito makatutulong sa pamilya mo, sa mga kamag-aral mo, o kahit sa komunidad mo? Ngayon ay oras na para maisabuhay ang inyong mga natutuhan. Gumawa ng isang plano, kahit simpleng bagay lang, kung paano ka makakatipid o makakaipon ngayong linggo. Isipin mo rin kung paano ito makakatulong sa iba. Tandaan, ang bawat simpleng disiplina ngayon ay maaring maging malaking tulong sa hinaharap. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay tanging para lamang sa pansariling benepisyo. Ito ay mali. 2. Maaaring makatulong sa kapwa ang isang taong nag-iimpok kapag may biglaang pangangailangan sa kanilang komunidad. Ito ay tama. 3. Ang pagtitipid ay isang paraan ng pag-aaksaya ng likas na yaman. Ito ay mali. 4. Ang simpleng pagdadala ng sariling baon ay isang paraan ng pagtitipid na makatutulong din sa pamilya. Ito ay tama. At 5. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay isang anyo ng pakikibahagi sa pagpapabuti ng kalagayan ng pamayanan. Ito ay tama. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 7C, na ilalapat ang mga paraan ng sariling pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa pamayanan ayon sa kakayahan. Sa nagdaan nating aralin, tinalakay natin ang mga kahalagahan ng pag-iimpok at pagtitipid. At ito ay ang mga sumusunod. Una, paghahanda sa kagipitan at kinabukasan. Kapag natuto tayong mag-impok at magtipid, may naitatabi tayo para sa mga panahong hindi inaasahan tulad ng emergency o biglaang gastusin. Ito rin ang nagiging puhunan natin sa mga pangarap sa hinaharap. Ikalawa, pag-iwas sa pag-aaksaya at pagprotekta sa resources. Ang pagtitipid ay hindi lang tungkol sa pera. Ito rin ang paraan ng pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman tulad ng tubig, kuryente, at pagkain. Sa ganitong paraan, nakakatulong tayong alagaan ang kalikasan. Pangatlo, paghubog ng disiplina at tamang desisyon. Ang bawat desisyong magtipid ay pagsasanay sa pagiging disiplinado. Natututo tayong unahin ang pangangailangan kaysa sa luho at natututo tayong maghintay sa tamang panahon. At ikaapat, pag-unlad at pagtulong sa pamayanan. Ito ang pinakadiin natin ngayong araw. Kapag may naitatabi tayong pera o yaman dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, nagkakaroon tayo ng kakayahang tumulong sa iba. Hindi man malaki, pero dahil pinili nating magtipid, kaya nating makibahagi sa pagpapabuti ng buhay ng iba. Dito natin makikita ang tunay na malasakit, ang pagmamalas ng kabutihan hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Ang pagpapahalagang nais linangin sa atin ng araling ito ay ang malasakit o compassion. Ang malasakit ay higit pa sa pakikiramay. Ito ay pagkilos na mula sa puso. Ayon sa UP Diksionaryong Filipino, ang malasakit ay pag-aalala o pagtatanggol sa kapwa lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan at kahirapan. Ibig sabihin, kapag may malasakit ka, hindi mo lang iniintindi ang sariling kalagayan. Tinitingnan mo rin ang kapakanan ng iba, lalo na ang mga nahihirapan. Hindi ito utos o tungkulin. Kusa itong lumalabas mula sa isang pusong marunong umunawa at magmahal. Kapag nakikita mong may nangangailangan at kaya mong tumulong, kahit simpleng bagay lang, hindi ka nagdadalawang isip. Kahit hindi mo sila kaano-ano, kahit walang kapalit, gagawin mo pa rin ang tama. Ang malasakit ay damdaming nauuwi sa pagkilos. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na tumulong. Kahit konti lang ang kaya natin. At kapag pinagsama-sama ang maliit na tulong ng bawat isa, lumalakas ang buong pamayanan. Bakit mahalaga ang compassion o malasakit sa lipunan? Una, ito ay nagbubuklod sa mga tao. Ang malasakit ay tulay na nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Kapag may malasakit tayo sa kapwa, lumalalim ang ating koneksyon. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa komunidad na nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa. Pangalawa, ito ay nagpapalakas ng pamayanan. Ang simpleng pagtulong, tulad ng pagbibigay ng oras, lakas o konting tulong pinansyal ay may malawak na epekto. Sa malasakit, napapalakas natin ang mga institusyon at grupong tumutulong sa mga nangangailangan. Pangatlo,
Ito ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang isang gawa ng kabutihan ay may kakayahang magparami ng kabutihan. Kapag may nakakita sa iyo na tumutulong ng bukal sa loob, nai-inspire din silang gumawa ng kabutihan. At ito ay lumalaganap. At ikaapat, ito ay nagsisimula ng pagbabago. Ang pagbabago sa lipunan ay hindi palaging nagsisimula sa mga malalaking proyekto. Minsan nagsisimula ito sa isang taong may malasakit, sa isang maliit na gawaing tumutugon sa pangangailangan ng iba. Dito, isinisilang ang tunay na pagbabago. Para sa inyong performance task, ang klase ay hahatiin sa 6 na pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang uri ng gawain mula sa mga pagpipilian sa mga susunod na slide. Ipapakita ninyo sa inyong output kung paano makatutulong sa kapwa ang mga simpleng paraan ng pag-iimpok at pagtitipid. At gagamitin ninyo ang malasakit bilang sentrong pagpapahalaga sa inyong presentasyon. Poster. Magdisenyo ng poster na nagpapakita kung paano ang simpleng pagtitipid at pag-iimpok ay nakatutulong sa pamayanan. Tula. Gumawa ng tula tungkol sa malasakit, pagtitipid at pag-iimpok at paano ito nagiging gabay sa pagtulong sa kapwa. Vlog. Gumawa ng maikling vlog na nagpapakita ng mga simpleng hakbang na ginagawa mo sa pagtitipid o pag-iimpok at paano ito nagbibigay inspirasyon sa iba. Interview. Gumawa ng simulated interview sa isang tao na may malasakit sa komunidad. Itanong kung paano niya ginamit o ginagamit ang pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa iba. Infographic. Ipakita sa isang infographic ang mga konkretong paraan ng pag-iimpok at pagtitipid na pwedeng gawin ng mga kabataan para makatulong sa kanilang komunidad. At news reporting. Iulat ang isang kwento, tunay o gawa-gawa lamang ng isang kabataan na nakaipon o nakatipid at ginamit ito upang makatulong sa isang nangangailangan. Narito ang batayan ng pagmamarka para sa ating performance task na may temang pag-iimpok, pagtitipid at malasakit para sa pamayanan. Ang kabuuang puntos ay 20. Bawat grupo ay maaari makakuha ng hanggang 5 puntos sa bawat kategorya. Una, nilalaman. Bibigyan ng mataas na puntos ang gawaing nagpapakita ng malinaw na ugnayan ng pag-iimpok, pagtitipid at malasakit sa kapwa. Dapat makita na nauunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagiging matipid at mapag-impok upang makatulong sa iba. Ikalawa ay pagkamalikhain. Titingnan kung paano ninyo na ipahayag ang mensahe sa malikhaing paraan, maaaring sa disenyo, estilo ng presentasyon, o malikhaing paggamit ng medium tulad ng video, tula, o infographics. Ikatlo, kaayusan. Mahalaga rin ang kaayusan ng inyong output. Dapat ito ay maayos, madaling basahin o unawain, at naipapakita na pinagplanuhan at inayos ninyo ito ng mabuti. Ikaapat, pagtutulungan. Ang huling batayan ay ang pagtutulungan. Lahat ng miyembro ng grupo ay kailangang may kontribusyon. Hindi lang dapat isa o dalawa ang nagtatrabaho. Lahat ay dapat may papel sa paggawa ng inyong output. Gamitin ninyo ang rubric na ito bilang gabay habang ginagawa ang inyong proyekto. Tandaan, ang layunin natin ay hindi lang gumawa ng maganda, kundi ipakita rin ang inyong tunay na pag-unawa sa kahalagahan ng pagtitipid, pag-iimpok at malasakit sa kapwa. Ngayon ay panahon para magnilay. Balikan natin ang mga aralin tungkol sa pagtitipid, pag-iimpok at malasakit. Ano ang naramdaman ninyo habang pinag-uusapan natin ang mga konkretong paraan ng pagtulong sa kapwa? Sa sarili mong paraan, paano mo may sasabuhay ang pag-iimpok at pagtitipid para rin sa kapakanan ng iba? At mayroon bang isang simpleng hakbang na handa mong gawin ngayon upang maging mas responsable at may malasakit na miyembro ng pamayanan? Sa kabuuan ng ating pag-aaral, natutuhan natin na ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi isang anyo rin ng malasakit sa iba. Sa pamamagitan ng simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya o pagtatabi ng kahit kaunting halaga, nakapaghahanda tayo hindi lamang para sa sariling kagipitan, kundi pati sa pagtugon sa pangangailangan ng iba. Tandaan, ang malasakit ay hindi kailangan enggrande. Kahit maliit na hakbang, basta tao sa puso, ay may kakayahang magbigay ng malaking epekto sa ating pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Sa ating maayos na pamamahala sa yaman, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang tumulong. Kaya't saan man tayo dalhin, sikapin nating maging daluyan ng kanyang kabutihan.
maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos para sa iba. Hanggang diyan lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa palaging panonood at pakikinig. Paalam.